Sana po mapili ang kwento ko at masama sa mga stories ng pagsapit ng Takip Silim YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari sa akin sa Divisoria nitong nakaraang linggo lang. Pumunta lang naman talaga ako doon para mamili ng pangregalo sa pamangkin ko. Wala akong kasama noon dahil busy ang mga kaibigan ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, sandali lang naman to. Bibili lang ako ng laruan. Pagdating ko sa Divisoria, kagaya ng dati, siksikan, maingay, at puro tao. May nag-aalok ng kung ano-anong paninda. May sumisigaw ng 300 at halos wala ka nang madaanan sa dami na nagmamadali. Habang naglalakad ako, bigla akong napansin sa dulo ng isang makipot na iskinita. May tindahan na tila hindi kapansin-pansin. May mga nakasabit na teddy bear at mga laruan. Pero kakaiba kasi ang tahimik ng paligid. Parang hindi naaabot ng ingay ng palengke. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong puwersang humahatak sa akin, papasok. Siguro mas mura rito, sabi ko sa sarili ko. Kaya kahit medyo nag-aalangan ako, pumasok ako. Pagpasok ko, agad kong napansin na ang ilaw ay mapusyaw. Parang dilaw na bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. May mga lumang makina, stop toys na parang antique. At kahit bagong linis ang sahig, may alikabok at lumang tela sa loob. Sa likod ng counter, may matandang babae, nakaupo at parang hindi gumagalaw. Akala ko tulog siya. Nilapitan ko ng bahagya at mahina ako nagtanong. Manang, magkano po itong teddy bear? Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Malalim ang mga mata niya at walang kislap ang mga yun. Ngumiti siya, pero kakaiba ang ngiti. Malamig at pilit. Sabi niya, "Iyan dati, paborito ng bata rito." Anong bata po? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako. Biglang tumunog ang isang music box sa likod ng tindahan kahit wala naman akong nakitang gumalaw. Yung tono niya, mabagal at parang sira. Kinilabutan ako. Lumapit ako sa shelf at doon ko nakita isang lumang litrato ng isang bata na may hawak na teddy bear. Nakaparehong kapareho nung tinitignan ko. Pero yung nakasulat sa likod ng larawan, para kay Lisa, huling regalo, Disyembre 2005. Doon ko naramdaman yung lamig ng hangin sa batok ko at parang may bumulong sa tenga ko. "Huwag mong kunin yan. Akin yan." Lumingon ako, pero walang tao sa likod ko. Nang ibalik ko ang tingin ko sa matandang babae, wala na siya sa upuan. Dali-dali akong tumakbo palabas. Pagtingin ko sa labas, wala na rin yung tindahan doon. Puro saradong bodega lang ang nadaanan ko. Parang naglaho yung lugar na pinasukan ko. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yun, kinikilabutan pa rin ako. At sa tuwing dumadaan ako sa Divisoria, parang naririnig ko pa rin sa tenga ko yung bulong na yun. Pagkatapos kong tumakbo palabas ng iskinitang yun, halos hindi ko alam kung saan ako dadaan. Nanginginig ako at parang nawawala sa sarili. Hindi ko na halos maalala kung saan ako dumaan papunta sa jeep terminal. Ang alam ko lang, gusto ko lang makalayo agad sa Divisoria. Pero pag uwi ko sa bahay, doon nagsimulang mas maging kakaiba ang lahat. Pagpasok ko sa kwarto, napansin kong may plastic bag sa ibabaw ng kama ko, kulay puti at parang galing sa tindahan. Nakalagay sa loob,
Yung teddy bear na tinitigan ko kanina. Kinilabutan ako. Wala naman akong binili. Hindi rin ako tumigil kahit sandali nung tumakbo ako palabas. Tinignan ko yung tag sa teddy bear. Nakasulat pa rin doon ang pangalan. Para kay Lisa, Disyembre 2005. At amoy na amoy ko pa rin yung lumang alikabok at amoy ng tindahan na parang galing sa lumang aparador. Kinagabihan, habang sinusubukan kong kalmahin ng sarili, inilagay ko muna yung teddy bear sa sulok ng kwarto. Pero mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng music box. Yung parehong tunog na narinig ko sa tindahan. Mabagal, paulit-ulit, parang sira. Napalingon ako. Walang music box sa kwarto ko. Pero yung tunog, nanggagaling sa teddy bear. Tapos, bigla itong gumalaw. Dahan-dahan itong inikot ang ulo niya. Parang tinitignan ako. Tapos sa bibig nito, may mahina pero malinaw na boses ng bata. Bakit mo kinuha ang regalo ko? Halos mapatili ako. Tinapon ko agad yung teddy bear sa sahig at tumakbo palabas ng kwarto. Pero kahit sarado na ang pinto, naririnig ko pa rin yung mahinang tawa ng bata sa loob. Kinabukasan, dinala ko agad ang teddy bear sa barangay hall. Sinabi ko sa tanod kung saan ko nakita yun. Pero nang ibalik namin sa lugar, wala talagang ganoong tindahan. Puro bakanting pwesto lang at saradong bodega. Sabi ng isang matandang tindera sa katabi, "Ay naku iha, baka doon ka napadpad sa dating tindahan ni Aling Rosa. Matagal nang sarado yun. Nasunog kasi dati. Yung anak niyang si Lisa, doon namatay." Parang nawala ang dugo ko sa muka. Yung larawan sa tindahan, yung pangalan sa teddy bear, yung boses ng bata kagabi, lahat nag-connect. Pag uwi ko, wala na yung teddy bear sa plastic bag. Parang naglaho. At matapos yun, hindi na ako pumunta sa Divisoria nang walang kasama. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Sana mapili. Hello, Boss Dave. Gusto ko lang magkwento. Sana mapili. Ako po si Christian. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na delivery company sa Maynila. Araw-araw akong dumadaan sa Divisoria, lalo na kapag galing akong night shift. Sanay na ako sa gulo, sa ingay, sa amoy ng kape, pawis at usok ng jeep. Pero isang gabi, may nadaanan akong hindi ko kailanman gustong daanan ulit. Gabi na ako nakauwi nun, mga 11:00 ng gabi. Dala ko pa ang bag ko, at habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada, napansin kong walang halos tao. Madalas kahit 10 oras, may mga nag-aayos pa ng paninda. Pero nung gabing yun, tahimik. Habang naglalakad ako, may napansin akong makitid na daan sa pagitan ng 2 lumang gusali. Naisip kong shortcut siguro yon papunta sa jeepney terminal. Pero may maitim na tolda sa may dulo at naririnig kong parang may mga tao. Naisip ko baka may nagbebenta pa ng mga murang items. Baka makachamba ng relo o cellphone. Kaya pumasok ako. Pagpasok ko pa lang, iba na agad ang pakiramdam ko. Malamig ang hangin. Pero may kakaibang amoy. Parang pinaghalong usok, kalawang, at dugo. Sa loob,
May mga mesa at mga taong nakasuot ng itim. Parang hindi mga ordinaryong tindero. Yung mga paninda nila, mga relo, cellphone, alahas. Pero karamihan, lumang-luma o may mga marka ng paso at gasgas. May lumapit sa akin, lalaking kalbo na may malalim na boses. "Bibili ka ba?" Sabi niya, sabay tingin ng matalim. Titingin lang po sana." "Dito, hindi pwedeng titingin lang," sagot niya. Sabay itinutok ang daliri niya sa isang kahon sa gitna ng mesa. "Tignan mo to." Pagbukas niya ng kahon, halos natigilan ako. Mga cellphone na basag ang screen, pero may dugo sa gilid. Akala ko prank lang. Pero nung isa pa niyang kasama ang lumapit at naglabas ng wallet na may ID at litrato ng isang babaeng umiiyak, napaatras ako. Tinanong ko, "Saan galing yan?" "Huwag kang mag-usisa. Dito lahat ng gamit may pinagmulang buhay." Habang sinasabi niya yon, napansin kong may mga tao sa dulo ng pwesto. May nakaupo pero parang walang malay. Nakayuko, hindi gumagalaw. Akala ko mga manikin. Pero nang tumulo ang dugo sa sahig, doon kong napagtantong mga tao yun. Bigla kong narinig na may boses sa likod ko. "Isasama ka ba namin? O bibili ka lang?" Nang lingunin ko, nasa likod ko na yung lalaking kalbo. Hawak ang kutsilyo. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Pero paglabas ko sa iskinita, wala na yung daanan. Parang pader na lang. Nakita ko lang ang sarili kong nakatayo sa tapat ng saradong bodega. Puro kalawang ang bakal at may nakasulat na "No entry." Pagkatapos kong makatakas ng gabing yun, halos hindi ako makatulog. Nanginginig pa rin ako at kahit pilit kong ipaliwanag sa sarili ko na baka imahinasyon lang yun, alam kong totoo ang nakita ko. Hindi ko malimutan yung mga mata ng mga taong nakaupo, parang mga kaluluwang walang buhay, at yung lalaking kalbo na parang taga-ibang mundo. Kinabukasan, dinala ko ang kwento ko sa mga kasamahan ko sa trabaho. Siyempre, tinawanan lang nila ako. "Christian naman, baka napagod ka lang. Alam mo naman sa Divisoria kung ano-anong klase ng tao nandun," sabi ng isa. Pero may isa akong kasamang matanda na biglang tumahimik nang marinig niya ang kwento ko. Sabi niya, "Christian, huwag ka nang dumaan doon. Hindi ka dapat nakapasok sa lugar na yun. Dati, may tinatawag silang black market. Hindi para sa buhay ang mga paninda doon." Hindi ko siya pinansin, pero kinagabihan, nagsimula ulit ang kakaiba. Habang naglalakad ako pa uwi, may nadaanan akong isang lumang cellphone sa gilid ng kalsada. Basag ang screen at may dugo sa gilid, katulad ng nakita ko sa loob ng black market. Naisip kong itapon, pero bago ko pa mahawakan, tumunog ito. Pagtingin ko sa screen kahit basag, may malinaw na message. "Babalik ka, Christian." Halos mabitawan ko sa gulat. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Lahat ng tindahan sarado. Pero naririnig ko ang mga may hinang yabag sa likod ko na parang sinusundan ako. Pag-uwi ko sa apartment, iniwan ko sa labas yung cellphone.
Pero bandang 2:00 ng umaga, nagising ako dahil may tumatawag sa telepono ko. Pagtingin ko, unknown number. Nang sagutin ko, puro hingal at kaluskos ang narinig ko. Tapos may boses na pabulong. "Bumalik ka rito. May naiiwan ka pa." Kinabukasan, nagpa siya akong balikan ng lugar. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil hindi ako matahimik. Pagdating ko sa Divisoria, maliwanag pa. Pero nang dumating ako sa mismong lugar kung saan ko nakita ang iskinita, wala na yon. Puro pader lang at lumang kariton. Pero habang nakatayo ako roon, biglang may humawak sa braso ko. Isang pulis. "Pasensya na sir, bawal po dyan. Delikado. Marami nang nawawala rito," sabi niya. Tinanong ko kung bakit. "Dati may mga black market daw dito. Pero nung sinalakay ng mga pulis, may nakita silang mga katawan sa ilalim ng gusali. Mga taong matagal nang patay pero nakaupo pa rin. Parang nagbabantay ng paninda." Nanlamig ako. Ganon-ganon din ang nakita ko. Pag uwi ko, akala ko tapos na. Pero pagpasok ko sa kwarto, nakapatay ang ilaw. At sa mesa ko, nandun ang lumang cellphone na itinapon ko kagabi. Nag-vibrate ito at sa screen nakasulat ng malinaw, "Salamat sa pagbalik." Pagbukas ko ng ilaw, may itim na marka sa braso ko. Parang tanda ng kamay na mahigpit na humawak. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento kong ito. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa Divisoria, iniiwasan ko ang mga iskinita, lalo na kapag gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Gusto ko lang ibahagi yung hindi ko malilimutang karanasan ko sa Divisoria. Isang gabi na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, nanginginig pa rin ako. Ako nga po pala si Bob. Bago pa lang ako noon sa trabaho bilang helper ng isang bodega sa mismong Divisoria. Alam niyo yung lugar na matao sa umaga, pero kapag gabi, parang ibang mundo. May mga iskinita na sobrang tahimik, mga lumang gusali na tila tago sa liwanag, at mga kalansing ng bakal at karton kahit walang tao. Isang gabi, pinakiusapan ako ng amo ko na magbantay muna ng bodega hanggang 12:00. May inaasahang delivery raw ng panindang tela galing sa pier. Ayoko sana magpaiwan. Pero dahil gusto kong mapansin sa trabaho, pumayag ako. Mga 9:00 ng gabi, halos sarado na ang lahat ng stall. Ang mga ilaw ng poste, kumikislap pa. May ilan pang basurero at mga stray dogs. Pero pagkalipas ng ilang minuto, ako na lang talaga ang tao sa paligid. Sobrang tahimik. Mas tahimik pa kaysa sa sementeryo. Habang nag-aayos ako ng mga kahon, napansin kong parang may anino sa gilid ng pinto ng bodega. Akala ko may dumaan lang, pero nang sumilip ako sa labas, walang tao. Bandang 10:00, habang nagkakape ako sa loob, bigla kong narinig yung tunog ng gulong ng kariton na parang may humihila. Pumapasok sa tenga ko yung tunog, papalapit ng papalapit. Naisip ko baka isa sa mga vendor na late na nag-aayos. Pero nang silipin ko ulit, walang tao at kariton. Ang nakakatakot, may isang babaeng nakatayo sa tapat ng bodega, nakaputing bestida, basa ang buhok at may mga bakas ng dugo sa laylayan ng damit.
Hindi siya gumagalaw. Tinitigan ko siya, sabay sigaw. "Ate, sarado na po. Bawal pong pumasok." Pero hindi siya sumagot. Ngunit nang pumikit ako sandali at tumingin ulit, nasa mismong harapan ko na siya. Ramdam ko ang lamig sa hangin, parang amoy formalin ng paligid. Yung mata niya, maputla, parang walang buhay. At mula sa bibig niya, may tumutulong parang itim na likido. Hindi ko alam kung anong gagawin. Napaatras ako. Natumba yung mesa. Natapon yung kape ko at tumakbo ko palabas ng bodega. Habang tumatakbo ko sa iskinita ng Divisoria, naririnig ko yung tunog ng gulong ng kariton sa likod ko. Kasabay ng mahinang bulong na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. "Ibalik mo! Ibalik mo!" Paglingon ko, wala na siya. Pero sa sahig, may bakas ng gulong at mga patak ng dugo. Kinabukasan, sinabi ko sa amo ko ang nangyari. Pero sabi niya, "Hindi ikaw ang unang nakakita dyan, Bob." Kwento raw ng mga matatandang vendor, dati raw may babaeng nadurog ng kariton sa mismong kanto ng bodega na yun. Nadag-anan. Hanggang ngayon, kapag gabi at tahimik na sa Divisoria, maririnig pa rin daw yung tunog ng kariton na dumadaan, kasabay ng boses na mahina pero malinaw. "Ibalik mo!" At mula noon, hindi na ako pumayag magbantay mag-isa. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbabasa ng kwento.